Ang Selling Innocence ay isang pelikulang nagpapakita ng madilim na katotohanan sa likod ng internet, kung paano ang mga pangarap ng kabataan ay maaaring gamitin at sirain ng maling tao. Ang kwento ay umiikot kay Mia Samson, isang tahimik at hindi popular na dalagita. Hirap siya sa buhay at nagtatrabaho lamang sa isang maliit na restaurant. Isang araw, habang nasa mall, may lumapit sa kanya at nag-alok na gawing modelo. Kahit hindi siya believe sa mundo ng modeling, naniwala si Mia na ito na ang pagkakataong makakatulong sa kanyang pamilya. Agad na pumunta si Mia kasama ang kanyang ina sa nasabing modeling company. Doon, napaniwala sila ni Malcolm, isang agent at photographer, na libre niyang gagawin ang portfolio ni Mia. Ipinaliwanag niyang kumikita raw ang ahensya sa pamamagitan ng internet commercials at magazine exposure. Mabilis na nagsimula ang mga photoshoots. Binihisan si Mia at kinunan ng mga larawan kasama ang iba pang babae. Ngunit sa hindi niya alam, mayroon na pala siyang stalker. Isang lalaking kumuha ng kanyang litrato mula pa sa mall at labis na nahuhumaling sa kanya. Habang unti-unting nagbabago si Mia, napapansin ito ng kanyang matalik na kaibigang si Chelsea. Hindi siya sang-ayon sa desisyon ni Mia na maging sexy model dahil alam niya ang panganib ng ganitong industriya. Ngunit ipinaliwanag ni Mia na ginagawa niya ito lamang para kumita ng pera. Isang araw, inalok si Mia ng isang sexy beach cover na ayon kay Malcolm ay magpapabago sa takbo ng kanyang karera. Upang mahikayat siya, binigyan siya ng malaking advance na sahod. Sinabi rin ni Malcolm na may mga European companies umanong naghahanap ng bago at fresh na modelo, katulad ni Mia. Doon nagsimulang magtanong si Mia kung paano siya kumikita ng pera na hindi niya lubusang nauunawaan. Ipinakita sa kanya ni Malcolm ang isang website at ipiniliwanag na ilalagay ang kanyang mga larawan sa isang members-only na platform upang mapansin ng mga talent scout. Nakita ni Mia ang iba pang sexy models at ipinaliwanag sa kanya na mas maraming subscribers, mas malaking kita. Sa simula, mukhang maayos ang lahat. Dumarami ang sumusubaybay sa kanya at patuloy ang pagpasok ng pera. Ngulit unti-unting nawalan ng interes si Mia sa school. Naging mas agresibo ang kanyang kilos, mas naging mature ang pananamit, at nagsimulang maapektuhan ng kanyang mga relasyon. Nagbago ang lahat nang pumayag si Mia na makipag-live chat. Nakatanggap siya ng mga nakakatakot at paulit-ulit na mensahe mula sa isang subscriber na gumagamit ng pangalang Gabriel. Sinusundan pa siya nito, kinukunan ng video at tinatakot, maging sa araw ng kanilang debate sa paaralan. Nauwi sa matinding pagtatalo ang kanilang debate tungkol sa dress code na nagdulot din ng hidwaan sa pagitan ni Mia at Chelsea. Isang gabi, nag-organisa si Malcolm ng isang party na dinaluhan ng mga miyembro ng website at mayayamang bisita. Doon, labis na nabalisa si Mia dahil ramdam niyang parang ibinibenta sila bilang mga produkto. Hindi nagtagal, nalaman ni Mia ang buong katotohanan. Hindi ito simpleng modeling site, kundi isang pornographic website. Bagamat kumikita siya ng malaking pera, nagsimulang magtaka ang kanyang ina sa biglaang pagdami ng magagarang gamit at malaking pera sa bank account. Galit at pagkabigo rin ang naramdaman ng kanyang kaibigan. Dahil sa sukang-suka na siya sa nangyayari, humingi ng tulong si Mia sa isang grupong tinatawag na WebWatch na matagal nang nagmamanman kay Malcolm. Ngunit dahil sa mga butas sa batas, wala agad magawa ang mga pulis. Kahit kumita na si Mia ng mahigit 30,000 dolyar, nagpasya siyang tumigil. Lalo na nang malaman niyang may mas batang babaeng kinuha ang ahensya. Ngunit sinabi ni Malcolm na legal pa rin niyang pagmamay-ari ang lahat ng litrato ni Mia at patuloy itong kikita dahil siya ang pinakasikat na modelo ng website. Sa paaralan naman, kumalat ang kanyang mga larawan at naging biktima siya ng pangungutya at pang-iinsulto. Nag-alok si Malcolm ng isang kasunduan. Tatanggalin daw ang website
kung papayag si Mia sa isang huling 15 minutong live show. Dahil sa desperasyon, pumayag si Mia matapos sabihan ng isang tao mula sa WebWatch na ito raw ang ebidensyang kailangan ng pulis. Ngunit habang isinasagawa ang live show, hindi dumating ang mga pulis. Hindi na kinaya ni Mia ang nangyayari at tumakas siya papunta sa opisina ng WebWatch. Doon, nabunyag ang pinakamatinding katotohanan. Ang kausap niyang taga-WebWatch ay si Gabriel pala, ang mismong stalker na. Sinubukang pilitin ni Gabriel na ipagpatuloy ang live show habang lihim siyang nire-record. Nakipaglaban si Mia at nagtangkang tumakas. Sa huling sandali, dumating ang kanyang ina at nobyo matapos makatanggap ng babala mula sa isang modelong nag-aalala at nailigtas siya. Sa huli, naisara ang iligal na operasyon, nakulong si Gabriel at bumalik si Mia sa simple at tahimik na pamumuhay. Ngunit nagtatapos ang pelikula sa isang mabigat na eksena. Isang binatilyo ang makikitang nanonood pa rin ng mga lumang larawan ni Mia sa internet. Isang malinaw na paalala na kapag naipakalat na sa internet ang isang bagay, mahirap na itong mabawi. Kung nagustuhan mo ang kwento ng pelikulang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.